Severe ba ang epilepsy ni Julieto, Nanay Ella? Gaano kadalas siyang inaatake? Noong una po, yung minuto po siya nag-epilepsy. Pero ito po, pag May gamot ba siya na iniinom? may gamot noon, may ano siya. Pero ngayon, hindi pa po siya nakainom ng gamot. O kaya kasi nga nawawala siya. Pero noon, nung hindi pa siya nawawala, meron siyang iniinom talaga na gamot. Mayroon po siyang ininom na gamot. Pero kahit na yung nakainom po siya, ganun pa rin. Nagaano pa Oo. rin. Bakit siya dinampot? Kasi po ma'am, nasa labas po ako ng bahay. Nagtitinda ko araw-araw. Pero naiwan po sila sa bahay. Lumalabas po talaga yun. Okay. Naglalaro. Naglalaro. Hindi naman siya nanggugulo siguro. Hindi naman po. Pag binubuli din kasi po ng mga bata. Kaya ganun lang po na minsan may... Pero hindi po nang-away yun. So, ang nangdampot sa kanya ay ang mga tauhan rin ng DSWD. O kasi kaya ko naman po nasabi na ganun. Kasi po may customer po ako na bumibili palagi sa akin. Hindi ko po alam na yung anak ko po ay nahuli po. Sabi niya sa akin, "Te, nakuha mo na ba po yung anak mo?" Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, "Nahuli po ng DSWD, bali dinala po sa Base Town." Kapitan Roland, ano po ito? Ano po ang nalalaman ninyo tungkol dito po sa kaso ng nawawalang si Julieto Hermosa? Ayon po dito sa record namin at sa mga kasamahan ko sa barangay, wala po silang record dito na nahuli po itong si Julieto. Pero usually po ba, pagka merong mga ganyang operation, pagka meron pong mga kinukuha, ganun, nagko-coordinate po ba ang City Social Welfare Office at ang barangay? Paminsan-minsan po, pag mayroong mga operasyon, lalong-lalo na sa mga natutulog dito sa LRT. Attorney Ilanan, magandang hapon po. Sir, would you have any information tungkol po dito sa pagkakakuha o pagkakadampot ng isang epileptic, no? Isang may kapansanan doon sa Santa Cruz, Barangay 310 area? Inundos daw niya ng barangay sa DSW, kaya dinala yung sa rack. Yung rack kasi po, isipin lang yun. Wala itong facility na para matulog sila. Okay. Kaya sa kinabukasan, dinala sila kasi hinanap mo na rin kung meron siyang pamilya. Oo. Kaya walang nag-claim dun sa rack. Kaya matik dinala sa boys. No? Confirm po na nandun talaga sa Boys Town at some point. Tama? Opo. Okay. Kaya lang, na-release rin ito siya sa Boys Town, umalis kasi, paano po ba nare-release? Kasi po nandun na sila, siguro hindi na nag-design yung facility o kaya for whatever reason na sila rin nakakanap, sila nagsabi na magkukusang loob na umalis na sila. Hindi rin naman po siya mapipigilan ng ating mga social workers kasi of legal age na po sila. Kaya yun. Would you know po sir, kung may assessment po ba as to the disability, kung impaired po ba ang reasoning ng tao, pwede pa rin siyang pakawalan? Nung ini-interview po siya ng ating social worker, madam, maayos naman siyang kausap. Wala no signs of disability. Kaya yung release. social worker, na-convince na nagpaalam sila na gusto na nilang umuwi. Pinayagan sila. Okay. Magkasama naman sila kasi nagtatrabaho. Pumayag yung social worker natin na umalis sila. Ito po si Julieto. Ayan pong nakaputi. Yan po yung nagpakilalang kapitbahay na si Peter Padilla. Kaya dun po ni-release. Ang nangyari po, attorney, hindi naman daw po nila kilala yung Peter Padilla, sila ma'am. And nagtanong-tanong sila ma'am doon sa area nila, hindi daw talaga kapitbahay at all itong Peter Padilla. Nanay Ella, si Julieto ba ay marunong magsalita? Nakakapagsalita naman? Pag tinawag mo po siya, alam niya, pero parang hindi po niya mabigkas yung pangalan. Kaya yung lalaki po na yun, pinalitan siya ng pangalan na Christopher. Paano siyang pinalitan ng pangalan na Nung lumabas daw sila, pinalitan daw siya ng pangalan na Christopher. Kasi ngayon, hindi nila alam kung anong pangalan niya. Attorney Ilanan, mukhang kailangan po siguro magkaroon ng mas masusi pa na pag-iimbestiga tungkol dito sa pagkaka-release. At least for for purposes of protocol at proseso, kung paano nire-release ang mga nakukuha, whether they're vagrants or whatnot, no? Kasi ito, clearly, may impairment. Kasi kung hindi nga nila malaman yung pangalan, should have already alerted the social worker na, sandali lang, bakit ka binigyan ng pangalan na hindi mo, na iba? Ang pagkakaalam ko dyan, ang dala niya sa rack, di yan siya nagsasalita. Tapos siguro, nahiya, napatakot para gano'n.
Tapos later, kaya nung lagyan mo na siya ng John Doe. Tapos nung nakausap na siya, ang pangalan daw niya is, ang pangalan daw niya is Fernando Loyola, 20 years old. So nagbigay siya ng ibang pangalan. Siya Oo, mismo. Ang pangalan daw niya, Fernando Loyola. Ayon sa ating social worker na mag-interview sa kanya. Nanay Ella, nagsasalita ba si Julieto? Hindi po nagsasalita yun, ma'am. Hindi nakakapagsalita. Hindi po siya nagsasalita. Kahit kailan. O yung pag mo, hinarot mo, nakangiti lang. Tapos tawagin mo, Julito, yun. Pero yung, hindi po nagtatawag ng pangalan. Yung parang, naman siya, yung parang lang. Pero hindi po nagsasalita. So Yun. parang pipi. Oo, pero hindi naman po pipi. Major Zaragoza, magandang hapon po. Sir, at this point po, meron tayong missing person na i-endorse po namin sa inyo. Papupuntahin po namin si Nanay Ella dyan para magpa-blatter. Blatter pa rin ang tawag natin dito, ano? Opo, ma'am. Pwede po ma'am, i-assist po namin si Nanay Ella, Bugay. Then makipag-coordinate po kami sa barangay. At kung ano po man po yung mga tulong na kailangan namin ibigay, sasamahan po namin si Nanay Ella po ng Ayan. Santa Cruz Police Station. Pwede rin po kami mag-request, ma'am, baka sakali pong may CCTV footage Yes. po dun sa paglabas ng tao. Yes. Kami na po ang pupunta po sa Barangay 310 para po mas makausap po namin yung nanay po ni Sir Julieto Hermosa po. Magandang tanghali po sa lahat po ng nanonood ngayon. Nanghingi po ako ng tulong sa inyo na kung makita niyo po sana yung anak ko, pakibalik naman po kasi yan lang po talagang gusto kong mangyari, na may balik po yung anak ko, wala na pong iba. Julito, kung makita mo ako ngayon, umuwi ka na sa bahay, huwag ka nang sumama sa lalaki na yan. Basi, nag-alala talaga ako sa iyo kung saan ka dadalhin ng lalaki na yan. Sabi kasi nila baka daw, nawala na ng mga bituka, kung ano-ano, kaya, naglakas ng loob ako talaga pumunta dito na para yung may balik ka lang dito sa akin. Ma'am Ella, mag-iimbestiga rin po kami. Aalamin din po namin kung ano po yung mga protocol, ano po ba yung hinihingi. Kapag magre-release po ng galing po doon sa sa Boys Town. Pero ang na-mention po kasi ni Ma'am, attorney, 3 beses siyang pabalik-balik. Yun na nga eh. Dahil kinwestiyon po yata kung kayo po talaga yung nanay. Tapos itong kapitbahay, bakit ni-release agad doon na nagpakilalang kapitbahay? Oo. Sasamahan po namin kayo sa reporter, ma'am. Paalam po natin yan. Salamat po, attorney.